Sa ibang balita, binasura ng Parañaque Prosecutor's Office ang reklamong murder at frustrated murder laban kay Gail Bautista at sa kanyang asawa. Kaugnay ito ng pagpatay sa kapatid niyang si Ramjen Revilla at ang tangkang pagpatay sa nobya ni Ramjen na si Janelle Manahan. Para po sa kanyang reaksyon, makausap po nating live dito sa studio ang ina po ni Gail Bautista na si Ma'am Jeneline Magsaysay. Good morning po. Yes, good morning din po. Ano pong reaksyon niyo dito sa naging desisyon ng Parañaque Prosecutor's Office sa pagbasura ng mga kasong ito sa inyo pong anak? Natutuwa po ako at nakakita po kami ng may justice pa rin po sa Pilipinas. At salamat, ako'y nagpapasalamat na binigyan nila ng karampatang panahon na imbestigahan at kumuha at kumalap ng mga ebidensya. Kasi nung ang aking anak ay hinuli si Joseph, Opo. Case closed na kaagad after 2 days po. Pero dito po, alam po natin na matagal ang prosesong pinagdaanan po ni Gail at saka ni Hero. Kamusta naman ho si Gail nung natanggap niya yung balitang ito? Actually, hindi pa po niya alam sa Hindi ngayon. pa alam? Asan ho ba si Gail ngayon? Nasa Japan po silang mag-asawa dahil naghahanap po sila ng trabaho sa Japan at para may ayos din po nila ang kanilang buhay pamilya dahil napakahirap pong magsimula ng isang buhay pamilya kasi simula pa lamang nila nagkaroon na pong ganitong klaseng dagok po sa pamilya namin. Pero syempre ho, sa takbo ng mga ganitong kaso sa korte, may pagkakataon din pong umapila yung kampo naman po ni Janelle Manahan sa naturang desisyon. Opo, that is her prerogative po at prerogative po ng kanyang mga lawyers. Opo. Kagaya din po ng ginawa namin ni Ramona sa kanyang pag-file ng petition for review sa DOJ. So, at gusto ko rin po sanang ipaliwanag para malaman din po ng tao na yung petition for review po ay i-file namin ni Ramona. At ito po ang ginamit ng abogado po ni Ms. Janelle Manahan para ma-include po si Ramona sa Interpol, which hindi po dapat sana nag-apply sa kanya. Okay. Nabanggit niyo na rin po si Ramona. Kamusta na ho siya? May komunikasyon mo ba kayo sa kanya? Sa ngayon po, wala pa akong komunikasyon kay Ramona. Aha. Pero lagi kong sinasabi sa mga anak ko, if ever na magkaroon ng ganong opportunity, andun lang ang online namin sa church namin, sa Living Stream Ministry, na mag-Bible study lang yung anak ko at lagi lang mag-enjoy sa salita ng Panginoon. Opo. Sa tingin niyo po, Ma'am Jeneline, yung pagkakabasura ng kaso ni Gail, no, tsaka ng kanyang asawa, may malaking epekto po ba ito sa kinakarap na kaso ng isa niyo pang anak, si Ramon Joseph? Hindi ko po alam ang magiging proseso sa batas. Oo. Pero kahit paano naman po siguro, ito ay makapagpapakita ng pagpapalinaw na wala po talagang kinalaman si Gail at saka si Hero at ang iba pang mga bata. Dahil kung sinabi po ng abogado po ni Ms. Janelle Manahan at sinabi rin po ni Ms. Janelle Manahan na dahil po sa facial expression ni Hero at sa boses lang po ni Gail, naglagay na po sila ng supplemental para maisama o maisali si Gail at si Hero sa kanilang pagpasa ng kasong ito. Okay, kamusta na ho si Ramon Joseph? Kailan ho kayo huling nagkausap, Ma'am Jeneline? Actually, I'm always trying not to visit him kasi once in a while I have to do some things, no, yung mga legal things. Opo. Actually, si Ramon Joseph po ay natotrauma na sa loob kasi isipin niyo mo naman po, 18 years old lang po niyan, nung 2 weeks pa lang nang mamatay si Ramjen. At ngayon, yung bata, nag-aaral ng mabuti. Actually, model si Ramon Joseph, nagmo-model siya. Nag-John Robert Powers siya. Sumasama na siya sa ibang mga indie films. Ngayon po, ang sinasabi ng anak ko, sana mami, sana 3rd year college na ako. Natapos ko yung pag-aaral ko. Yun lang yung sinasabi ng bata na napakasimple lang na gusto niya makatapos ng pag-aaral at napakabait pong bata ni Ramon Joseph. At naaawa po ako sa kanya, maging ang mga kaibigan niya, mga teachers niya, alam nila kung anong klaseng bata si Joseph. Kaya Nando pa rin siya sa Parañaque. actually ang payat-payat na po ng bata ngayon. At kuminsan pag kinakausap mo po yung bata, teary-eyed po siya, pero ayaw niya pong ipakita sa akin na umiiyak siya. Kasi gusto niya maging malakas ako. Kasi sinasabi niya na, Mami, you have to be strong for me and for my other siblings. Kung napapanood tayo ni Ramon Joseph ngayon mula doon sa kanyang kulungan, anong gusto niyong mensahe? Isa pagkakataon na ho itong makausap niyo siya. Anak, kahit wala kang suporta ng iyong ama ngayon, kahit hindi ka niya dinadalaw,
Nandito ako. Nandito ako at ang aking pamilya sa mother side ko na lalaban tayo, anak. Patutunayan natin sa lahat na wala tayong kasalanan. At ang pamilya natin, ang apelyidong dinadala ko ngayon na ibinigay sa akin at nagkaloob sa akin, hindi natin pwedeng dungisan. Sa kabila ho ba ng mga pagsubok na ito, intact ho yung pamilya ninyo, Ma'am Jeneline, magkakapatid? Oo, intact po kami. At nabanggit nyo, wala kayong suportang natatanggap doon sa kanilang ama? Actually, hindi Kay- naman sa pera yung gusto kong sabihin na Kay suporta Senator? po. Oo. Yung kalinga po, yung pag-aalala, yung pagtatanong kung kamusta na yung anak niya na nandun sa loob ng kulungan. Pero di ho ba may problema rin pangkalusugan po si Senador Ramon? Nakakapag-pasyal pa naman po siya kung saan niya po gustong pumunta. Okay. So, aabangan na lang po natin uli yung pag-usad po ng kasong ito. Maraming salamat po sa pagpunta rito. Maraming salamat din Magandang po. umaga po. Yan po Magandang si umaga Ma'am po. Jeneline Magsaysay po, ina ni Gail, Ramona at Ramon Joseph Bautista.